Marami ang nagulantang sa nalitratuhang lumalabas sa isang imburnal sa Makati. Hindi ipis o daga, kundi isang babae. At nung tuluyan itong makalabas sa butas, siya'y kumaripas ng takbo. Ang post na yon, binaha ng samut-saring mga espekulasyon. Hinala ng iba, ang babae baka sa mismong imburnal nakatira. Diyan talaga siya tumira at nakaya niya. Baka doon sila nakatira sa ilalim. Kung totoo man ito, ganito na nga ba kalala ang problema sa pagkakaroon ng disenteng tahanan sa ating mga syudad? Ang nag-viral na imburnal matatagpuan sa kanto ng Adelantado at VA Rufino Streets sa Barangay San Lorenzo sa Makati City. Kung sisilipin, masikip at madilim sa loob, parang mahirap yatang magkasya ang isang tao. Pero kung ang CCTV footage na ito ang pagbabasihan, kasya raw sa loob ng imburnal ang 3 tao. Simple lang umupo. Sa footage kasi nakuha nitong Lunes ng hapon, makikita ang magkakasunod na pagpasok ng 3 tao sa butas ng imburnal. Mapapansin doon na palingalinga sila. Hinala nila ang 3 nakunan ng CCTV at ang babaeng lumabas mula sa imburnal, ang mga tinatawag na mole people, mga informal settler o yung mga walang matirhan sa syudad. Kaya ang imburnal ang ginagawa nilang pansamantalang silungan. Ang imburnal sa Rufino Street kung saan nalitratuhan ng babae, nakadugtong daw sa iba pang mga drainage ng lungsod. Kapag gumapang ka raw rito, maaari kang makalabas sa lagusang ito sa isa pang creek sa Barangay Pio del Pilar. Nakikita ko lang yan sila pag lumabalas yan galing sa sila. Parang ginawa na lang yata nila yung tirahan. Madalas po gabi. Nag-abang ang aming team sa creek. May maabutan kaya silang lalabas o papasok dito? Hanggang sa meron silang naispatan. Sa may butas po, sa may parang yung manhole po na daanan ng tubig. Tinignan namin yung bag niya kung ano yung mga laman. Pinakita niya sa amin is yung ventilador na declip tsaka yung mga regulator. Sabi niya, dumumi lang po daw siya doon kasi inabot na po daw siya ng ng kulunong tiyan eh. Kahit tignan niyo po sa ngayon lang po ako gumawi talaga rito. Naabutan na po ako wala pong pagtatakpan dyan. Ito lang po, binigay ng kaibigan ko ng construction, pambenta. Hindi ko naman po alam na bawal, ma'am. Kung alam ko po, di ba po para mapahamak ako, bababa ako. Ayon sa ilan sa kanilang mga nakausap, may mga nakikita raw talaga silang mga labas-masok sa mga imburnal. Bumababa sila ron para magbaklas ng mga gaya ng mga tanso. Binibenta nila. At nung tanggalin nila ang mga nakaharang na bakal sa butas, tumambad ang bahagi na parang sinadyang sirain para ito'y mas lumapad. Nung araw na pumutok ang balita tungkol sa babae sa imburnal, ang butas agad na sinementohan ng PNP. Ibinalik po sa dating anyo niya at saka para dun sa purpose niya talaga. Pero sino nga ba ang babaeng nakitang umaahon mula sa imburnal? Dahil sa pangyayaring ito, muling natuon ang atensyon sa realidad sa ating lipunan na marami sa ating mga kababayan walang disenteng mga bahay. Sumisilong kahit pa sa mga kanal o sa delikadong mga lugar, pati na sa ilalim ng mga tulay. Gaya ng pamilya ni Mary Grace. Dahil wala silang sariling bahay at wala ring sapat na pera pang upa sa ilalim ng Rahabago Bridge sa Tondo, sila ngayon sumisilong. Itong Biyernes, nadatnan namin si Mary Grace at ang kanyang anak na si Erwin na saktong naghahapunan. Dahil malakas ang ulan, ang kanyang pamilya nagsiksikan sa maliit nilang espasyo sa ilalim ng tulay. Sina Mary Grace, isa lang daw sa 4 na pamilya na nagsisiksikan dito. May tanap po kasi tinanaya. Nasanay na po kasi ako. Wala na anay na pamilya.
Dito na po kami. Wala po kasi kaming matitira, wala po kami pera. Tapos yung mom ko po, nagka-tricycle tayo din sa Katapat. Dahil po lang isang inuupo, inihinta. Pag may dumadaan pong malaki sasakyan, parang mumuga lang po. May amoy mabaho. Pag ano na po, pag ganyan high tide, pag nilitan niya, binuksan ng dam, medyo may amoy. Malamok, mainit. So nagtsatsaga na lang. Sa liit ng kanilang pwesto, kinakailangang yumuko o maglakad ng nakaupo para lang makakilos. Tatakip lang po ng ganyan pa makaihi, makadumi, tapos itatapon na po ganyan sa iba. Sa paglalabada, binubuhay ni Mary Grace ang kanyang mga anak. Pero kulang na kulang daw ang kita niya rito sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ay pari 400 yun, yung 350 sa ako, yung 50 ba sa ako. Nagdadasal po namin na sana mawala na kami sa ito. Pero parang hindi kaya kasi walang maayos hanap buhay. Yung nakalap natin mula sa pamahalaan natin na may 6.5 million housing backlog. Na aabot pa sa 12 million ang housing backlog sa 2028. Nabigyan naman daw sila noon ng pagkakataon na ma-relocate sa Cavite. Kaso po ang hirap ng buhay doon. Walang trabaho. Lumos na lang ulit kami nito na para maghanap buhay. Sinasabi lang na relocate kayo, gaganda ang buhay nyo. Pero sa loob po ng mga relokasyon, yung kakulangan ng batayang serbisyo ng tubig at kuryente, yung malayo ang mga eskwelahan, at yung pangunahin, ma'am, yung kabuhayan. Samantala, ang babaeng nalitratuhang lumabas sa imburnal sa Makati, natunton ng mga kawani ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Nauna nang pinabulaanan ng babae ang paratang na sa imburnal talaga siya nakatira. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ilalahad niya ang buong istorya sa nag-viral na litrato at ang tunay niyang pagkatao. Ako po yung na-viral na nakuha na nila ng picture. Nagulat na ang dami ng tao. Lahat sila nakatingin sa akin. Sobrang takot ko. Tumakbo na lang po ako. Ang babae sa imburnal, bibigyan na ng mukha at aahon na para magpaliwanag sa aming pagbabalik. Marami ang nagulat nung sa abalang kalsada sa Makati, may babaeng bigla na lang lumabas mula sa imburnal. Natuntun siya at nagpaunlak ng interview sa KMJS. Siya si Rosemary, isang mangangalakal. Ako po yung na-viral na nakuha na nila ng picture sa may drainage. Pag-aamin ni Rosemary, dati siyang palaboy sa kalsada pero mag-iisang taon na raw nung iwan niya ito. Nangungupahan na raw siya ngayon sa boarding house kasama ang kanyang live-in partner. Ito po yung bahay namin, malaki naman, kaso maraming gamit masikip Ito yung kinakalakal ko, yan. Giit niya, hindi raw siya nakainom o gumamit ng iligal na droga nung araw na nalitratuhan siya. Di umano, aksidente lang kung paano siya napasok ng imburnal. Habang naglalakad daw kasi siya, nahulog daw sa imburnal ang daladala niyang cutter blade. Mayroon po kasi akong hawak na plastic niyo na biglang dumulas po siya, tumama po siya sa bato. Nalaglag po kasi yung cutter blade ko po. Pinilit ko nga lang po ipasok sa sarili para makuha ko yung cutter blade. Ganito po yung kinuha ko sa grenades na cutter blade. Ginagamit ko po sa pangalakal. Wala na po kasi ako pambili, mami. Si Rosemary, pilit na sumiksik sa masikip na butas. Hanggang dito ko lang po yun. Binadali ko nga lang po pagbaba kasi natatakot po talaga ako May mga sugat nga po ko Kaya umakyat po ako agad. Nahirapan pa po ako pag akyat ko Nagulat na ang dami ng tao. Sobrang takot ko, tumakbo na lang po ako.
Wala rin naman daw katotohanan ng mga kumalat na kwento na kaya siya kumaripas ng takbo ay dahil hinabol siya ng mga pulis. Wala naman po ako ginawang kasalanan. Ang akin lang po, pinaglaban ko yung sarili ko, kinuha ko lang po talaga yung cutter blade. Pero si Rosemary ay inamin sa aming team. Di po ako doon sa may maliit na drainage na pinasukan ko, doon po sa may kabila. Ang tinutukoy ni Rosemary ang isa pang lagusan na tinatawag nilang botanical garden. Doon po kami naliligo, doon po kami sa may kumakain. Maging flood control project din yan. Nagiging dwelling area about over 10 years ago. Gagamit tayo ng bakal na rehas. Huwag lang makapasok at labas sa mga tao. First time po ito na may insidente na ganito. Siniguro naman nila po muna na wala na pong natira doon na tao sa loob. Nagsimula na rin po kami makipag-coordinate para ma-check. Dahil nga po yung alam naman natin na maaring taguan po ito ng mga kawatan. Mga CCTVs. Magpapadagdag kami para talagang mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating komunidad. Ang DSWD, kasalukuyan ding tinunton ang mga lalaking nakuna ng CCTV. Huwag po kayong matakot. Hindi po kami mga habol. Yung tulong na pwede naming ibigay ay nandiyan. Kayo lang po inaantay namin. Para may panimula ang mga otoridad, nagpaabot ng tulong kay Rosemary. Ni-request niya talaga magkaroon siya ng sari-sari store. Sa pagkakaalam ko, lahat po yun ay binili ng goods. Para itinda niya, nakatulong naman po siya para maalarma ang lahat. Sana lang po wag lang din pamarisan. Instant 80K agad-agad, DSWD, walang kahirap-hirap. Makapag-change na nga ng career, maghanap ako ng imbornal, may 80K na agad. Actually, yung value po, hindi siya dapat tinitignan na sa value na, ay, binigyan ng ganitong halaga. Pero based pa rin po yun sa assessment ng social worker natin. Pwede namang mas maliit, pwede rin mas malaki. Pero ito may batayan po ito. Di na ako babalik sa pangangalakal, papalagaan ko yung mga binigay nila sa akin. Dahil sa binuong ilusyon na sa lungsod, naghihintay ang maraming oportunidad. Nagsisiksikan tuloy rito ang marami nating mga kababayan. Kahit kapalit ay buhay sa dilim na walang katiyakan. Hindi lang ito problema ng mga mahihirap. Tungkulin din ito ng pamahalaan na tiyaking may disente at ligtas na tahanan ang bawat mamamayan. Tunay ngang hindi lahat ng may bubong may tahanang matatawag. Dahil sa syudad ng pangarap, marami pa ring nabubuhay na ika nga mahirap pa sa mga daga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.